Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Daryl Yap. Sabi niya, ako ang nahihiya para kay Risa Hontiveros. Nagmamaganda siya sa impeachment, tapos napak-check sa Supreme Court. Ngayon, bumibida sa foreign policy na hindi naman niya mandato. Sinampal siya ng Department of Foreign Affairs ng katotohanan. Itong mga katangahan na ito ang mamimiss natin kapag presidente na si Inday. Ito, sinare ni Director Daryl Yap ang post ng ABS-CBN tungkol sa ginawa ng Department of Foreign Affairs Secretary. Sinulatan nila, formal na sinulatan si Senator Hontiveros. Nagpapaalala nga, off limits kayo dyan. Dapat ang mga heads of state must be treated with respect. Kasi nakikisaw-saw sila eh. Actually, 3 na silang senador na nakisaw-saw sa usaping ito. Nang dahil kay Commodore Tariela. Dahil lumalabas sa paningin ng karamihan na kulang sa respeto yung ginawa ni Commodore Tariela na ginawa niyang katatawanan ang mukha ng Chinese President. Kaya nag-react ang Chinese Embassy. Nagprotesta. O ito ngayon, ang dumidepensa kay Tariela, yan, nauna si Hontiveros, sumunod si Senator Pangilinan, grabe, sumunod si Senator Erwin Tulfo na nagtapang-tapangan, pinapaalis niya na ang China kung hindi nila gusto ang style ng demokrasya sa Pilipinas, ganon, ayun. Ito, maganda ang sulat ng Department of Foreign Affairs. Ito, sulat dated January 20. Dear Honorable Senator Hontiveros, medyo mahaba, punta na lang ako sa second page. Second page tayo. Basahin ko. While the lively exchanges of views are permitted in our democratic society, yan, yung nangyari sa Pilipinas, freedom of speech, the department reiterates that differences and disputes between states are best addressed through established diplomatic channels rather than in public. Kaya, yung nauna si Tariela, kulang sa respeto. Kaya ang Chinese Embassy nagprotesta. Yun ang diplomatic channels. Nagprotesta. So, dapat din ito, ang sasagot, ang Department of Foreign Affairs din, sasagutin niya. Yan ang diplomatic channels. Nakisaw-saw itong 3 senador. Kaya, maganda itong ginawa ng DFA. Reiterate. Off limits kayo dyan. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. We have consistently exercised restraint and sobriety in our dialogues with China and in our efforts to manage differences. More importantly, we never lose sight of the need to preserve the space for dialogue and consultation despite lingering tensions in the bilateral relationship. I assure you that the department will remain true to its mandate, which is to maximize effective diplomacy and innovative approaches in order to produce meaningful outcomes in pursuit
of the Philippine national interest, especially with regard to Philippines-China relations and the situation in the West Philippine Sea. Sincerely yours, Maria Teresa Lazaro, Secretary of Foreign Affairs. Oh, anong ibig sabihin to? Huwag kayong makialam. Parang ganon ang mensahe. Trabaho namin ito. Yung free speech, pwede yan sa ordinary incidences. Kailang pag ang pinag-usapan involves head of states, presidente ang issue superpower. I don't know, pang ilang economy. Ano bang largest economy in the world? Basta nasa, number 1 trading partner natin ng China. Tapos lumalabas, hindi nire-respeto ng isang spokesperson, man in uniform, Commodore at that, hindi niya nire-respeto ang Chinese president. Talagang magre-reklamo yung Chinese embassy, trabaho nila yun. Kaya para ma-maintain yung kahit may difference yung ganyan, dapat dialogue, diplomatic channels. Tama, itong ginagawa ng Foreign Affairs. Sila ang sasagot. Hindi yung bara-bara mga senador na akala nila trabaho ba nila ang foreign policy. Hindi naman. Kaninong trabaho? Trabaho ng presidente at ang Department of Foreign Affairs. Presidente nang nakatayi. Tapos sasabihin niyo na ano yung sabi ni unwanted guest, parang ganun. Tapos dinagdagan pa ni Pangilinan, dinagdagan pa ni Tolpo. Lumayas kayo kung ayaw nyo ang freedom of speech sa amin. Ganon. Ito. Hindi nila iniisip yung mga kung rumisbak ng China ng paiba. Risbakan nila ang ating mga OFWs. Ilan? Halos 500,000 siguro ang Filipino people, mga OFW sa the whole of China. Kung risbakan nila, meron ba silang maipapakain sa pamilya ng ating OFWs na maapektuhan? Ang ganda-ganda ng ginagawa ng Foreign Affairs na hinihikayat ang Chinese nationals na mamisita sa bansa as tourist, tinanggal nila yung visa. Pwede na silang pumunta 14 days visa free, which is very good. Tapos, ito, ginagatungan nila ng paano pa tayo hikayat ng mga Chinese nationals na bumisita sa atin para lumago ang ating ekonomiya. Salamat, DFA! And sa mga naggagaling-galingan dyan, sana magising kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo gero si Angkol. Kuha na ni karon mag-atop na. So muna niya ang iyang ipatindog nga iyang atopan karon.
karon naman na gyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang yero. So maayo na gyud nga tan-awon. Unang-una, nagpasalamat ako sa Ginoo. Ug ikaduha, sa naghatag aning sin nga nagka-atop na gyud ko. Oo. Sulod sa pipila ka tuigan nga akong giantos ang akong balay nga kaulanan karon di na gyud ko maulanan. Salamat kay Kol. Nagpasalamat ako sa Ginoo ug kaninyo sir. Ug ako manghinaot nga Salamat kaayo.